Sunday ngayon, walang pila. May pila, pero kukunti. Very nice. Nice. Ayan, dito rent a wifi. Pag international ang travel mo. So, ayan, aalamin natin. So, touchdown, Kuala Lumpur. Nandito na kami sa airport. So, hanapin lang namin yung immigration. Yan, nakikita yan dyan. Welcome to Malaysia. Yeah. Yun, immigration din. Ang ganda ng airport nila. Ang daming pa LED dito. Tapos, kwento ko na lang pagdating ng hotel yung immigration experience namin doon. Siyempre sa Pilipinas at immigration experience namin dito sa Malaysia. Ngala ka. Tadaan! So, let's go. Yeah. Kita pa yung buwan. Yeah. So, wali sa mga detective na dito ko ngayon sa NAIA Terminal 3 kasi pupunta nga pala kami ng Malaysia. Samahan nyo kami dito. Gagala namin kayo. Let's go! Detective, ayan. Siyempre, unang-unang step ay magbabayad ng travel tax. Ayan, bayad kami. And magkano siya? Ulit. 20 per person. So, ayan. Siya, oo. Kaya kasi 1.5 something lang nung nakaraan. Hindi ko lang alam, pero parang ang ganun dati. Nga pala, tatry namin yung best namin para ma-explain sa inyo step by step ng pag-travel abroad. So, kung first time mo, so tune in dito, ha? Tatry namin yung best namin. Hanap namin yung Cebu Pack. Actually, nagano kami doon. Nagtimbang kami. Tapos, 7.3 yung sa akin. Yan o, 7.3. Ewan ko kung paano mangyayari dyan. Pero sana naman payagan kasi ano lang naman, 0.3 lang naman yung sumobra sa 7 kilos. So, nasa letter A yung Cebu Pack. So, letter B dito. Yung pa kami sa susunod. Sunday ngayon, walang pila. May pila, pero kukunti. Very nice. Nice, nice, nice. Entrance A17 kami. Ayun. Entrance. Bag drop. Siyempre dito ka, lalo kung international ang travel mo, kailangan mo pumunta dito. So ayan, konti lang naman yung nakapila. Hindi katulad kapag yung mga peak season, ang haba ng pila dito. Kaya maaga kami. 8 o'clock lang yung flight namin and ito yung oras ngayon. So nakatitingnan ko sa timestamp ko. So ayan, tinitimbang yung bag nila. Ayan, sa bag drop. We're done. Yes. Mabilis na ngayon. So, immigration. So, yung next na yung medyo madugo kasi medyo napagtripan tayo nung IO nung nakaraan. Travel natin sa Hong Kong. So, we're going to immigration na. So, hindi ako pwede mag-record dito. So, babalitaan ko na lang kayo. So, parang konti ang pila. Nice, konti ang pila. Ayan, dito rent a wifi. Pag international ang travel mo. So, ayan, alamin natin. SIM cards and eSIMs. Yeah. Book 5 days, get 1 day free. So, tatanong natin. Yun yung mga rates niya. Ayun. Okay siya kasi wala pa kaming SIM card sa Singapore. So, Malaysia pa lang. So, ayan na yung ginawa namin. Ito na lang, para at least doon, yung SIM card, yeah, okay na to. Kasi at least yung binili namin na SIM card doon, wait lang nga. Babalik. Pagdating mo, galing yung ibang bansa. Yan yung Dropbox. Ito customer service nila. Ayan. So, ayan, dyan yung sa immigration. Pagpasok mo galing immigration, so yung scanning ng gamit. So, ayan na makikita mo dyan. Actually, hindi pala. Pag unang-unang makikita mo ito, wait lang. Ulit, ito yung galing ka sa immigration, yung bag scan. Tapos, pag-left turn ka dito. Left turn mo, ito unang-unang makikita mo. Yan, arrow pointing to gates 101 to 113. Kasi na makikita mo na yung rent a wifi. Ayun siya. Napaka-galing, napakabait nung nag-assist sa amin. Cartoon News. So, meron siyang kasama dito, nabibili pa sa lubong.
Pala dito sa airport, wala nga pala akong mic nagcha-charge. So baka mahina to. Pero tipid tips dito sa airport. Ayan. Bumili lang kami ng isang bottled water doon sa kinainan sa Cartoon Yings. You can watch our video doon, link in the description. So, refill na lang dito. May free refilling station dito, water station dito sa airport. So, ayan, pakita ko sa inyo. Free water refilling station dito sa airport. Ayan siya. Yun. Dan, meron nga pala siyang hot, cold, and warm. So, balik na tayo sa ating pwesto. Lunch dito para sa mga bata na pwede maglaro. Yan. Para pag nahihirapan ka ng tahanin yung anak mo. Diyan. Yes. Ito lang naman ang reminders dyan. Yan. Tsaka ito. Fan feeding station dito pag mag-breastfeed ang mga mothers. Diyan siya. Balik na tayo doon. So, goods to kasi makakatipid at mahal ang tubig dito sa airport. Yeah. Siyempre, after mong sa immigration, siyempre meron kang boarding pass. So, makikita mo doon kung nasaan yung mahala na ito, gate mo. So, makikita mo naman lahat ng guided eh. Ito, pakita ko sa inyo. Yan yung gate namin kasi 106 kami. So, yan, makikita mo naman, tinuturo. May mga pointer naman, may mga guides naman dito. Sabi ko na boarding gate 106. So, makikita mo yan dito sa boarding pass mo. Yan, may copy ka naman yan, makikita mo. So, makikita mo dun. Kasi nalipat kami dito sa boarding gate number 103. Nasa speaker na nagsasalita. Doon sila yung kadalasan nag-i-inform. This boarding group includes guests enjoying your vaccine. Ito yung sinasabi ko, isa mag-check mag-text yan or mag-email, ayan, sa nabago. Diba? Ayan na siya. Dito na kami. So, touchdown, Kuala Lumpur. Nandito na kami sa airport. So, hanapin lang namin yung immigration yan. Nakikita yan dyan. So, follow the crowd lang. Para hindi kami mawala. Actually, mahaba-habang lakad rin siya. Mahaba na yung nalalakad namin. Wala pa kami sa immigration. Pero ito, hindi ka na mawawala. Oh. May mga English naman na translation. Layo na nilakad natin. Tapos, papanik pa. Ayan. Actually, habang lakaran na nga, kanina pa kami naglalakad. Hindi pa kami nakakarating dun sa dapat namin puntahan. Yung, ang bangon ko, siyempre, naghahang na ako. Antok na ako. Pero mauna dapat, siyempre, immigration. Hindi pa rin kami nakakarating. Kanina pa kami naglalakad dito. Oh, ayan. Welcome to Malaysia. Yeah. Kuala Lumpur, let's go. So, ito immigration na. So, syempre hindi pwede mag-record dito, di ba? So, after na lang ito, update namin kayo. Yun, immigration din. Ang ganda ng airport nila. Oh. Ang daming pa LED dito. Tapos, kwento ko na lang pagdating ng hotel, yung immigration experience namin doon, syempre sa Pilipinas at immigration experience namin dito sa Malaysia. So, hanapin muna namin kung saan namin kukunin yung SIM card. Siyempre, internet namin nandito sa second floor yan. So, yung nasa clock, papakita ko na lang. Siyempre, sa gitna daw siya ng subway at ng Anta. Yo, Kyrie, what's up? So, Chuntok siya. Yan. So, bukod dun sa
bukod dun sa ano namin, sa SIM card na tag dito, packet wifi na kinuha namin kasi meron na kami dito prior dun sa order na yun. Pero para mas safe na hanggang Singapore kami meron. Nag-ano kami na order din kami ng yung sa packet wifi. Kami money exchange. So may dala kaming US dollars. Tapos papapalit na kami ng Malaysian ringgit tsaka Singaporean dollar para pagdating namin Singapore meron agad kami pera. Dapat kaming hanapin kung saan magbubuk ng Grab. I think we're here. Level 1. Ito. Ayan. Mahirap mag-book. Yan, nagbo-book kami. Yan yung mga puro Grab rides yan. No? Dito. Tapos kinancel pa nung na-book namin yung Grab. So, what is up mga detective? So, medyo sobrang compressed yung schedule namin from Malaysia and dito din sa Singapore. So, hindi ko na rin nagawa mag-review sa mga... Actually, hindi nga kami nakapag-room tour. Hindi kami nakapag-vlog doon sa Malaysian hotel namin. Hotel namin sa Kuala Lumpur, yung Hotel Lima. Yung doon naman sa immigration, actually, nung first time ko mag-abroad, Hong Kong kami papunta. Siyempre, ang itinerary namin is Hong Kong and Macau. Sobrang dami ng tanong sa akin and talagang madugo yung nangyari nun. Panoorin nyo na lang, link in the description dun sa Hong Kong vlog namin, yung Manila tong Hong Kong vlog namin, nandun lahat nung, hindi naman rant, diyan pares yung link sa description para nagbabalak ka rin mag Hong Kong. So, yun. Tapos, tsaka syempre yung immigration. Pero, to make the long story short, doon, para at least may idea kayo, sobrang daming tanong sa akin and sobrang irrelevant na. Hanggang sa kinuha yung cellphone ko, kailangan yung tignan kung ano-ano, na parang gano'n na pati yung privacy mo at doon sa trabaho mo kinalkal. So, yun lang naman. Pero dito, kudos kay Ate I.O. Ang tanong niya lang sa akin ay, dalawa, sino kasama mo? Sinabi ko syempre si Leslie. Second question, hanggang kailan ka doon? So, sinabi ko yung date. Hindi tinignan yung requirements ko. Tinatakan. Pak! Goods. So, okay yung I.O. experience ko ngayon travel na to. Nung nakaraan, hindi. So, goods. So, step by step guide. Unang-una, dahil nga sabi ko sa inyo, pinangako ko doon sa video na yon at hindi ko na fulfill mismo doon sa airport, gagawin natin dito. So, unang-unang tip, agahan nyo. Lalo kung international trip, kasi unang-una, mag-i-immigration pa kayo. Minsan mahaba, minsan konti. Mas maganda na maaga ka. Gawin mo ng at least 4 hours before yung flight mo, yung boarding mo, nandun ka na. Kasi minsan tumatagal ng 1.5 oras yung immigration. Actually, ganun nangyari sa amin nung pa-Hong Kong kami. Tapos pangalawa, syempre, depende din sa airline mo, doon sa counter. Syempre, kailangan mo mag-declare doon. Dali mo yung gamit mo, i-check nila yung doon kung saan mo makukuha yung boarding pass mo. So, minsan mahaba yon, minsan may oras lang yon na hindi ka agad makakapunta. So, depende. So, mas maganda maaga. Tip number 2. So, pag nandun ka na sa airport, syempre yun. So, unang-unang gawin mo agad, magbayad ka ng travel tax. Marami kami nakakasabay sa yung doon sa counter, yung pagpila, syempre nakita mo si Bupak o Pal, mag-check-in ka, di ba? Maraming bumabalik. Kailangan mo. Oo, kasi kailangan magbayad ka muna ng travel tax. The travel tax, nakita nyo naman doon sa umpisa ng video yung kung magkano. Pwede online Pag nag-ano ka nung e-travel, pwede ka na alam ko, di ba? Tama. Pwede ka magbayad nun. So, second na gagawin mo, pumunta ka na doon sa check-in. Actually, agahan mo. Pero tip doon sa mga kumukuha ng mga airline na yung econo, katulad kami nung HK Express kami. So, nakiki-counter lang sila doon sa mga counters. Hindi katulad ni si Bupak, ni PAL, ni AirAsia, na meron na talaga silang designated counter. So, kapag yung mga econo flights na ganyan, kadalasan, aantay mo pa yung oras kahit na sobrang aga mo, hindi ka agad makakapag-check-in kasi minsan wala pa yung tao nila doon sa counter kasi meron silang designated na
time na nandun. So, pagkatapos mo ng counter, gawin mo agad, mag-immigration ka na, huwag ka na magpaikot-ikot dun. So, airport, mas maganda pag nakapasok ka na, yung after mo ng immigration, mas maganda dun sa loob, promise. Mas maganda yung mga kainan, basta. So, huwag ka na magpaikot-ikot, dumiretso ka na ng immigration. Handa mo, syempre, unang-una passport, baka pumunta ka airport, wala kang passport, sabog lahat ng mangyayari. So, kailangan mo umuwi nun, no? Syempre, kadalasan, sa mga naririnig ko, kasi ako naman din, syempre, kung working ka, COE, Certificate of Employment. Kung private sector, pag yung government ka, ano sa government, declaration, something, travel declaration yata, na approved letter of authority galing doon sa mismong office na pinagtatrabaho mo kung government employee ka. So, importante yun. Actually, may mga na-offload na ganyan na hindi kumukuha ng ganun. So, kailangan yun. Bank cert, actually, kaya nagiging strict ang immigration natin dito kasi unang-una sa mga nagti-TNT. So, syempre, nagiging problema tayo ng ibang bansa. So, malamang nire-reklamo tayo. So, ang immigration natin naghihigpit dahil sa kanila. So, kaya naghihigpit sila, lagi nilang tanong, kailangan ka babalik. So, ganun. So, kailangan papakita mo sa kanila o makonvince mo sila na babalik. Syempre, kapag nakapag-immigration ka na, nakapasa ka na, mag-i-scan na yun. Pag-scan, susunod niyan, yung tinuro ko sa inyo, nakita niyo naman kanina yung SIM card. Pocket Wi-Fi, so, pang-travel. Ayan siya. Paglapag mo ng airport, immigration nila doon, tinanong ako, kailangan mo na MDAC. Ito yung travel, yung declaration mo na papasok ka ng Malaysia. So, entry document mo to. Tapos, pangalawa, pagdating mo doon sa immigration, yun ang unang hanapin. So, papakita mo yun, syempre, kasama passport. Lagi mong hawakan ng passport mo sa pinakamadaling access mong mulalagay sa bagahe na kailangan pang magbuka. So, magtatagal ka doon. So, laging, may hand carry ka, doon mo ilagay. So, para anytime, laging hinahanap ang passport kahit saan ka magpunta sa ibang bansa. Papakita mo yun. So, check nila yun. Tapos, tatanong nila naman, hanggang kailan ka? Ayun lang tinanong sa akin. Actually, hindi naman sila mahigpit. Actually, kay Leslie walang tinanong. Actually, hindi naman talaga mahigpit pagdating sa ganyan. So, kahit nung pumunta kami Singapore, wala, hindi mahigpit. So, tatak. So, ayun lang. Mag-enjoy ka sa biyahe mo. At kung nakapag-isip ka magbiyahe, kung pinapanood mo to na nagpaplano ka pala magbiyahe, wala pa. Book mo na yung ticket mo kasi hindi ka magsisisi. Ang pera na babalik yan. So, that's it for this travel vlog. Ang daldal ko pero sana may natutunan ka. See you later. Kita-kits mag-subscribe ka kasi kailangan kita para mas marami akong magawang videos na katulad nito. Babayu!